Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1431 na ang title ay ang Kung Bakit Nagsimula Magboxing si Mashiba. Maligayang pagbabalik, masayang sabi sa kanya nung lalaki. Mizutani, bakit andito ka? Pagtatanong ni Mashiba. Anong ginagawa ko dito? Ako ang probation officer mo, sabi ni Mizutani. At lumingon-lingon si Mizutani sa paligid. Kahit tumingin kang mabuti sa paligid, wala nakakaalam na ito yung araw ng paglaya ko. Kahit ang bunso kong kapatid, hindi rin niya alam na ngayon ang araw ng paglaya ko, sabi ni Mashiba. Okay lang yun, kalimutan mo na ang nangyari sa nakaraan mo at magsimula ulit kayo ng kapatid mo. Hindi pa rin kita pinagkakatiwalaan, sabi ni Mashiba. Okay lang, kahit anong pantingin mo sa akin, basta lagi ako nasa tabi mo, sagot sa kanya ni Mizutani. At bigla siyang umubo ng umubo. Alam mo naman na may sakit ka na. Bakit ka pa nagtatakbo papunta rito? Sabi ni Mashiba. Ano ka ba? Okay lang naman ako, sagot Mizutani. Tingnan mo ang napakagandang kalangitan. Parang pinapakita nito na maganda ang mangyayari sa buhay mo. O sa hinaharap, sabi ni Mizutani. Manahimik ka, sagot ni Mashiba. Ang nakakabata mong kapatid ay nasa bahay ng mga kamag-anak mo. Naghihintay siya sa paglaya mo. Hindi ako pwede magpakita sa kanya na wala man lang akong dala na kahit ano. At ni wala man lang akong dalang pera. Kailangan mapakita ko sa mga kamag-anak ko yung pasasalamat ko sa pag-aalaga nila sa kapatid ko, sabi ni Mashiba. Pero naghihintay sa iyo ang kapatid mo, sabi ni Mizutani. At pumunta sila ni Mashiba sa bahay na pwede nilang tuluyang magkapatid. Ang ganda ng bahay no, pwede kayo dyan tumirang magkasama ng bunso mong kapatid. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mizutani. Nakipag-usap na rin ako sa psychiatrist ko. Pero hindi ako kampante na hindi nalalabas yung masamang pagkatao ko kahit kailan, sabi ni Mashiba. Ganun ba? Sagot ni Mizutani. Mataas ang energy mo kumpara sa mga kaidaran mo. Siguro mas maganda kung meron kang sport na pwede mong pagkaabalahan, sabi ni Mizutani. Ano namang sports yan? Tanong ni Mashiba. At pumunta sila sa isang boxing gym. Nagawang mapatumba ni Mashiba ang kasparing niya at tuwang-tuwa naman ang coach ng gym dahil sa lakas na pinakita ni Mashiba. Pinagloloko ba nila ako? Bakit sila tuwang-tuwa pagkatapos kung may suntok kayong tao? Pwede mong targetin ang maging world champion at pwede ka maging sobrang yaman, sabi ng coach sa gym na yun. At nagulat naman si Mashiba dahil naisip niya na pwede pala siyang yumaman sa pagboboxing. Sa ngayon, kailangan mo ng trabaho para meron kang pera para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan nyo ng kapatid mo. Meron ako isang kaibigan na probation officer din ang nagsabi sa akin na kukuhanin ka daw nila bilang trabahador nila. Halika at puntahan natin sila, sabi ni Mizutani. Mapapagkatiwalaan ka naman sa trabahong to no? Tanong sa kanya. Marami kaming mga nagtatrabaho dito na kagaya mo at wala kaming pakialam sa nakaraan mo. Ang importante lang ay nagbago ka na, sabi sa kanya. Napagpasya na ako, magiging isa ako nurse, sabi ni Kumi. Para kahit umuwi kang injured, at least magagawa kitang gamutin at alagaan. Ano bang pinagsasabi mo? Mag-nurse ka dahil gusto mo, hindi dahil sa akin, sagot ni Mashiba. Wala kang dapat ipag-alala sa kahit anong bagay. Sa oras na maging world champion na ako, pwede kang mabuhay na masagana at komportable. At bumili si Mashiba ng sombrero gamit ang perang kinita niya sa unang laban niya. Ano, binilhan mo ako ng sombrero? Sabi ni Mizutani. At napayakap siya sa sombrero na binigay sa kanya ni Mashiba. Para itong sampanaginip. Gusto kitang makita sa ring bilang isang sikat na boksingero habang sinusuot niya ang binigay sa kanyang sombrero ni Mashiba. Kung ganun, bilisan mong gumaling. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging world champion, sabi ni Mashiba. At naalala niya yung naging laban nila ni Miyata. Ito yung unang beses na makaramdam ako ng takot. Takot na baka matalo ko. Ayaw kong matalo ako sa laban at nagsimula nang lumabas ang isang pagkatao ni Mashiba. At nagawa niyang tapakan ang paa ni Miyata para manalo siya. At naalala niya kung paano siya gulpihin ang nakalaban niya sa ring. Ang isang pagkatao ko ay nagawa niyang talunin at si Ippo pala ang nag-iisang tao na nakatalo sa kanya. Nakakahiya ni hindi ko man lang magawang humarap sa kanya dahil sa pagkatalo ko sa laban. At makikita natin na namatay pala si Mizutani, yung taong nagtiwala at tumulong kay Mashiba. Alam na ni Mizutani na malapit na siyang mamatay dahil sa kondisyon ng katawan niya. Kaya nga sabi ko sa'yo dati, hindi ako nagtitiwala sa'yo, sabi ni Mashiba. Ngayon mag-isa na lang ulit ako. Hanggang sa naging isang OPBF champion siya. At naalala niya ang lahat ng mga taong sumusuporta sa lahat ng mga nagiging laban niya. Para lang ako nananaginip. Panaginip lang ba to lahat? Hindi ito panaginip, hindi. Ang pangarap ko ay nagsisimula pa lang ngayon at gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Ang maging isang world champion. Ano sa tingin mo? Sabi ng isang lalaki habang pinapanood ang laban ni Marcus. Kahit anong panonood ko, isa lang masasabi ko, talaga malakas siya. Nararamdaman ko mukhang 50-50 tayo sa laban na to. Tama ka,
Hindi ko masasabing pabor sa atin ang laban na to. Ang tunay na problema kapag nagawa niya makapasok sa loob. Lalo na at wala tayong mahanap na sparring partner na may mataas na level bilang isang infighter. Kinakabahan tuloy ako pag nakaharap na niya si Marcus na isang ekspertong infighter. Kahit dito sa Osaka, napakahirap makahanap ng sparring partner dahil nagkakaubusan na. Sa tingin mo ba, wala na ba tayong pwedeng makuha na makakasparring ni Mashiba? Isang southpaw na isang magaling na infighter at mabilis kumilos at kaya mag-step in ng mabilis. Wala na ba talagang boksingero na ganun lumawan? Tanong ng lalaki. Yun lamang po, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.